At yun na nga ng mga kabayan, pag-usapan nga po natin ha. Ito pong si Boying Remulla mga kabayan, na kung saan siya nga po daw ay mag-a-apply bilang ombudsman ha, sa ating bansa. Mantakin mo mga kabayan, magre-resign na po o magre-retiro na po. Ito pong si Ombudsman Martires. At hahanap na po ng kapalit niya bilang maging ombudsman sa ating bansa. Mantakin mo, ito pong si Boying mag-a-apply daw po bilang ombudsman. Kita bagay, parang kapit tuko po sa kapangyarihan itong si Crispin, no, mga kabayan, si Crispin Remulla. Hindi na po siya nagpaawat bilang DOJ, ha, bilang Secretary ng Department of Justice. Gusto pang maging ombudsman. Di ka ba nahihiya, Mr. Boying? Yung anak mo nakalaya, nakalaya doon sa kaso niya. Samantalang, yung ibang small time na nahuhuli, nakukulong at napaparusahan. Yung iba pa nga ay nadededo Pero yung anak mo nakalaya, tapos may lakas ka ng loob na mag-apply bilang ombudsman. Anong mukha ang maihaharap mo? Yung pagiging Secretary of Department of Justice mo nga, nakakahiya Bakit? Mantakin mo, Secretary ka ng DOJ. Tapos yung anak mo, di ba? Nahulihan. Tapos nakalaya. Paano pa kaya pag-ombudsman ka na? Diba? Partida, DOJ secretary ka pa lang yan. Diba? Napapalaya na yung anak mo. Paano pag ombudsman ka na? Diba? Hindi po natin alam kung ano pong mangyayari sa ating bansa Pantayin mo napakatindi mga kabayan Secretary of Justice pa lang Ganyan na yung anak Paano pag ombudsman na? Hindi mas matindi. Diba? Ito mga kabayan, yung ulat dyan sa atin ni Atty. Trixie kaugnay nga sa pag-a-apply ni Boying Remulla bilang ombudsman sa ating bansa. Atty. Trixie, pasok po. This is just to recap. Yesterday, we talked about the possibility that Secretary Boying Remulla or Jesus Crispin Remulla is applying for the position of ombudsman. Now, there are two reasons why this is so controversial. Number one, he comes from a political dynasty. And political dynasties means that there are many relatives who are occupying positions in government offices. What does this mean? Well, as ombudsman, the ombudsman decides cases filed before it, and they get to decide particularly administrative cases. The other cases involving graft and corruption or violation of Republic Act 1319 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, the ombudsman determines if there is probable cause and if the case will be filed before the Sandigan Bayan. Once the case is with the Sandigan Bayan, it is the ombudsman who acts as the prosecutor. So, anong ibig sabihin yan? He gets a say on what, as ombudsman, he will get a say on what cases get filed in the Sandigan Bayan, what cases get dismissed, what cases will prosper, yung administrative cases against government officials, many of whom are his relatives. So, medyo controversial yon, number one. Controversy number two, he has an existing case filed before the Office of the Ombudsman. In order for his application to prosper with the Judicial and Bar Council, kailangan may clearance siya. But since the case is not yet terminated and the last pleading that was filed was the answer of the respondents. In other words, may complaint, ang nag-order ang ombudsman na sumagot, sina Sec Boying. Sumagot naman po sila. But this time, binigyan naman ng pagkakataon ang Senado na sagutin yon. So, they will be filing a reply. So, after the reply, uutusan naman ng ombudsman to file a rejoinder doon sa mga respondents. So, ganito yon. Yung recommendation ng Senate is considered a case. Yun yung complaint. The Ombudsman ordered the respondent, Secretary Boying, Secretary Remulla, PNP Chief Torre, et al. Na sumagot. So that's the answer. Now, there's another 10 days for the Senate or Senator Aimee to file her reply. So, reply, third. And then another 10 days for the respondents to file their rejoinder. So may ilang mga, so that's about a 20-day plus period. Meaning,
it will take some doing for Secretary Boying to be able to present complete documents for his application to the Judicial and Bar Council kasi may existing case pa siya. Because of the existing case in the Office of the Ombudsman, which may take some time before it is resolved, he might not be able to get clearance by the time the Judicial and Bar Council submits its shortlist to the President. So, the question is, baka bigla bang maano yan? We know that under Ombudsman Martires, it will just be subject to the usual due course, to the filing and so on, to the filing of the answer, the reply, and the rejoinder. But we don't know what will happen when the Ombudsman is gone. So, now as ordinary citizens, what do we do? Ordinary citizens should be able to at least make themselves heard. Ano yung sinasabi natin about free speech? Once we have elected our officials, free speech is the expression of agency. Ang ibig sabihin naman ito, di ba inelect natin yung mga opisyales natin? Inelect natin sila para makapagbigay sila makadecide sila on certain things, para gumawa sila ng trabaho that not all of us can do. So we put them in office to do the work that we have assigned them to do. Ngayon, hindi po lahat ng mga desisyon o gawain nila ay sasang-ayunan natin. Kung kaya't tuloy-tuloy may karapatan tayo magsalita at magpahayag para ipakita sa kanila, oo, binoto namin kayo, pero hindi ibig sabihin sang-ayon kami sa desisyon nyo yan. So, using our free speech, kailangan ipahayag natin na napaka-controversial naman kung si Secretary Boying Remulla ang gawin ninyong OMB. Ang daming possible conflict of interest because he has family, many of whom are in positions in government. Di ba political dynasty nga sila? Tapos, syempre, hindi naman mawawala sa isipan ng maraming tao na nagkaroon ng kaso yung anak niya. Kaso na dumaan sa DOJ nung secretary na si Sec Boying. According to Secretary Remulla, hindi naman daw niya pinakialaman yung kaso ng anak niya. Ngunit, ito po ay naresolba in a very short time. Medyo nakakagulat lang kasi hindi tayo sanay sa ganong klaseng speedy justice. So, and that was also another very controversial incident. Mauulit kaya yon? So, habang siya ay DOJ secretary, marami na nga tayong issues, ano pa kaya pag ginawa siyang ombudsman? But here's the thing, with the Marcos administration, hindi nyo ba napapansin? Gumagawa sila ng hindi ka nais-nais ng mga desisyon. And kahit na umaangal tayo, they don't really care what we think. Basta gagawin nila yung gusto nilang gawin. Nahirapan na lang sila dun sa People's Initiative. Tandaan nyo ba? Yung People's Initiative was so unpopular na after a while, umamin, nung una ayaw pang umamin ng mga kongresista ang nagpapa People's Initiative. Gayon pa man, eventually lumabas din ang katotohanan. Ano pa? Impeachment ni VP Inday. Di naman ito sinasang-ayunan ng marami. If the surveys are to be believed, sila lang ang may gusto nun. Aksaya sa oras, aksaya sa brain cells. Sabi ni Alfred, nag-aambisyon pa siya na ganun, mukhang di na maganda yung condition ng health niya. Well, sa akin kasi yung health medyo personal na yan, Kaya lang, parang ang feeling ko is that bakit hindi na lang isang retired justice nakatanggap-tanggap dahil kilala sa kanilang integridad. And somebody who we know will be objective. Ang ombudsman kasi hindi basta-basta matatanggal yan. Impeachment lang ang pwedeng makatanggal ng isang ombudsman. 7 years po ang termino niyan. So, alam natin na ang ginagawa ng ating Pangulo ay sinisafety niya yung sarili niya. Bakit? Pag na-appoint yung tao niya bilang ombudsman, yung tao niya na halos, how do you call this?
yung ay pasensya na, pasintabi na lang sa language. Yung asong-aso sumunod, yun. Pasensya na dun sa salita. Hindi ko ninanais na manira. Ngunit, yun lang po ang maisip ko na adjective. So, yung ganun, yung very obedient, then malaki yung malaki yung posibilidad na ito ang rearguard action ng ating Pangulo. Ano yung rearguard action? Ibig sabihin, ito yung magpoprotekta sa kanya sa kasakaling hindi na siya yung presidente. Sabi ni Ma'am Emily, ngek, baka naman Bersamin pa ilagay as OMB po, Ma'am D, Ombudsman. Okay. At least jurist, kasi in the case of Secretary Boying, pagka i-interview siya, alam natin na minsan hindi niya masyadong inaral yung batas na pinag-uusapan niya. Minsan-minsan lang naman. Sabi ni Raymond, hindi naman yan mag-apply kung hindi nila mapapakinabangan, gagawin nila lahat para lang pabor sa kanila. Yep, totoo naman din po yan. Ano pa ba? Yung mga recently, hindi nyo ba napansin na marami silang mga decision that are so hugely unpopular, pero wala na silang ginagawa. Alam nilang ayaw ng mga tao, iniintay lang nila. Makakalimutan din yan. Parang ganun ang nangyayari. Di ba? Itong kunwaring nag-cabinet revamp, nagsisinungaling lang. Pinadala nila si PRD sa Hague. After months and months and months of saying na hindi nila kinikilala yung ICC jurisdiction, o di ayan, umamin na rin si Secretary Boying Remulla nung sinabi niya na wala kasi tayong ebidensya mukhang sinira na Kaya pinaubayan na namin sa ICC. Anong ibig sabihin nun? Nagbibigay siya ng ebidensya na ang ICC may jurisdiction because nagre-refuse ang Pilipinas to prosecute his case here. Wow, ang galing. Samantalang nung kinukuha si PRD, hindi man lang nila sinabi na, sige, sinisid na namin yung, hindi nila inamin na sinisid na pala nila yung jurisdiction ng, ng ICC. Dumadaan ba sa CA ang appointment ng ombudsman? Double check ko po, ma'am, ha? Wala kasi ako, nasa mobile po ako ngayon, hindi ko ma-check. Mamaya po, hindi ako nagkakamali. Hindi. Hindi pwedeng i-subject to political processes yung ganyan Katulad nga ng sinasabi natin, dapat hindi politiko yung nakaupo. Dapat walang say yung mga politiko sa ganyan. Nag-oath na ba si Kong Pulong? Opo, nag-oath na po. Andun kami sa Davao noon. Sabi ni Dominic Luisuan, they have been doing what they want. They even violated the Constitution. Point blank. Pork barrel sa HOR. Vote buying. May pakiba. Isa pa yan. Itong mga na pangyayari during elections. Yung itong kasalanan ni ni Chairman George Garcia, may observer pa pala siya. Pagkatapos, babawian niya ng pribilehyo yung mga observers na maka-observe ng actual election process. Anong ibig sabihin nun? Baka may tinatago. So, huwag po mag-alala. Mabilis lang po itong live natin ngayon kasi actually nag-iintay lang ako sa doctor's office. Check up lang po. But I will be back right after my check-up para tuloy-tuloy na yung live natin. Nag-live lang ako ngayon para mag-review lang nung diniscuss natin kahapon kasi grabe na talaga itong mga masyadong in our faces itong ginagawa nila. 'Di ba? Yung parang they don't really care what we think anymore. Kaya lang sila may PCO para pagtakpan, para hindi sila masyadong halata, but in the end they don't care. Sabi ni Maliken, bakit naging successor si Abante? Hindi po, dapat hindi siya naging successor. Pero ang reasoning ng COMELEC dyan is, there was never any other candidate. Yung kalaban ni Abante, because he did not qualify from the start,
he should not have been considered a candidate. And therefore, lahat ng votes para sa kanya are considered stray votes. So, magiging number 1 si Abante. Yan ay kung hindi siya mag-succeed dun sa kanyang motion for recon or later appeal. Sabi ni Perlito, dapat i-privilege speech ni Senator Marcoleta sa plenaryo ang ombudsman. Hindi pa po nagko-convene ang BAG 20th Congress. Ayan. Sabi ni Sir Jonathan Camisero, no need for confirmation ng Commission on Appointments. So, ayan. So, I was right. Hindi nga kailangan talaga. Kasi nga, yung mga politicians should not be given a say in positions that are sensitive like this one sa ombudsman, who can hold the power of whether or not they go to jail. Kumbaga, who gets to determine kung kaninong kaso ang aakyat sa Sandigan Bayan, kung sino yung kanilang mga ipoprosecute. Masyado pong sensitive yan to leave it to the confirmation of politicians. Sa totoo lang, hindi ako sang-ayon na mayroon pang commission on appointments. So kung magkakaroon ng constitutional convention, isa yun dun sa ipopropose ko na baguhin nila. So, sige po, magbabalik po ako. Andiyan na ba? Wala pa. So, susunod na daw ako? O Hindi mo. babalik siya? Sabi ni Batang Northern Samar, nakakadismaya talaga itong gobyernong ito. Kinukonsinti ang mga ginagawa ng sangay ng gobyerno. Hindi tulad ng KPRD, tinatanggal yung mga tiwali. Totoo yan. Totoo po yan. Pwede po bang maharang sa Commission on Appointments? Wala pong Commission on Appointments para sa Ombudsman. Parang nabababoy na pati constitution natin. Si Abante ang pinaboran ng COMELEC. I think gagawin nila yan kay PRD. The other reason why ang nakikita natin kung bakit ganyan klaseng tao yung i-appoint dito sa ombudsman is para kung sakasakali magically magkakaroon ng mga kaso yung mga Duterte. Mafa-filean si VP Inday for whatever reason, si Kong Pulong, si Mayor Baste. This is intended to crush the opposition, to crush the critics of this government. Hindi naman yan yung intensyon ng saligang batas eh. Hindi intended yung ombudsman na maging political weapon. So, ewan ko, dito sa Marcos administration, keber lang talaga sila. So, this also indicates that dapat meron tayong paraan so that the people's will can be heard kahit paano in dangerous appointments like this one. Kasi walang power of review dito. In the exercise of exercise of discretion of the president in choosing certain officials, hindi yan maaaring questionin sa Korte Suprema unless may kakulangan doon sa kanyang requirements. Kung talagang pure exercise of discretion ng presidente, hindi yan magagalaw ng Supreme Court even if we know it is possibly going to be disastrous for us. Yes po, sabi ni Ma'am Shania, makaka-apekto po ba yung kasong sinampa ni Sen Aimee? Actually, malaking tulong yung kaso na sinampa ni Sen Aimee kasi hindi magkakakuha ng clearance si Secretary Boying unless ma-dismiss na siya yung kaso na yon as to him. Sa ngayon, meron pa siyang kaso. Wala siyang clearance. Can Remulla's legal expertise, integrity, and impartiality be questioned? Where? Kasi kahit i-question nyo yan, let's say, sa hukuman, wala exercise ng discretion ng Pangulo yon. Maliban lang yun. So, yun pwede natin questionin yung appointment base dun sa lack of clearance niya sa OMB. Paano kung intayin ng presidente? Yun, patay pa rin. So, dun sa exercise of discretion, hindi siya maka-question on that.
Drink Del Monte Fruity Zing. Doble flavors, doble refresh zing. Eto pa, tama si Jonathan. Ang final nomination list, JBC. Ay nakaupo din doon si Secretary Boying sa sa Judicial and Bar Council. Of course, he should abstain out of delikadesa, conflict of interest, whatever. Hindi siya dapat nakaupo habang kinikilatis ang kanyang application. Kung sakaling nakasuhan sa ombudsman, pwedeng pumanik sa Supreme Court. On what issue? Depende po sa issue. Sabi ni Ma'am Agnes, Marcos will still appoint Remulla as ombudsman para malibre siya. In which case, dapat pala siguraduhin natin na may mga tao na dapat ma-impeach. Ang position ng ombudsman, impeachable. Position ng presidente, impeachable. It will take, and by the way, COMELEC commissioner, impeachable din yan. Ang dami-daming problema ng bayan, pero syempre kasalanan ni Inday lahat, kaya uunahin nila impeachment ni VP Inday. Ang problema dun sa mga tao na hindi magaling mamulitika, mabigat ang kamay. Ibig sabihin, they could have spun this, but they cannot. Kasi ang bigat nga ng kamay, halatang halata sila. So niloloko nila tayo harap-harapan. Yung kunwari na, he's the best man for the job. When the fact is, he's the best man for the job that you want them to do. That is something that we don't want you to do. Which is something we don't want you to do. May papasok. Sige, bababa ka. Baba ka naman. Sige, sige. Buti pa bumaba na ako. So, ayun. Bago tayo kailangan ko nang umakyat sa clinic. So, maraming